When my life work is ended, and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of the nails in His hand. Oh, the self-living rapture when I view His blessed face, and the luster of His kindly beaming eye, how my heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepares for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, as redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of the nails in His hand. Through the gates to the city, and a robe of spotless white, He will lead me where no tear shall ever fall. And the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, as redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of His nails in His hand. I shall know Him, I shall know Him, as redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Praise the Lord. Alam niyo, actually, ang nagpatagal sa krus ng Kalbaryo sa Panginoon, hindi yung pako kundi yung ating kasalanan. Because of our sin. Open your Bible, please, Acts chapter 4. Acts chapter 4. Acts chapter 11. Acts chapter 11. Chapter 11. Simulan po natin sa verse 19 hanggang 26. Verse 19 hanggang 26. 11. Nakuha niyo na po. Say aloud, amen. Amen. Basa natin responsibly. I'm going to read verse 19. You read verse 20. Sabi ng Bible, Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Christians, preaching the Lord Jesus Christ. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things come unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent word unto us that he should go as far as Antioch, who when he came and seen the grace of God was glad, and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much
married unto the Lord. Then they departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass The whole year they assembled the church, and told much evil in the society in Antioch. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa, sa awiting aming naaawit, at sa awiting aming naririnig. Pinupuri namin yung kadakilaan, pinupuri namin yung kapangyarihan, Panginoon, at inyong kabanalan. At sa tuwing nakikita namin, O Diyos, ang inyong kabanalan, ang nakikita namin po ay ang aming mga kasalanan. Kaya po ngayong hapon, aming nadalangin, linisin niyo po ang aming mga puso sa anumang kamihan. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pag-iisip, hilot at panalit ang laban sa inyo, hinihiling ko namin ang kapatawaran. Pagkalain niyo po ang minto niyo gagamitin. Para sa aking sarili, wala po akong magagawa. Pag hindi niyo gagamitin, I am just good for nothing. That's why I beg your power, Holy Spirit of God. Empower me now, please. Give me the words to say. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Mrs. Please. May pong hapon ang ating pag-aaralan ay it's about the growing church. That growing church. Ano? O ang lumalagong simbahan. Ang design ng Diyos sa bawat simbahan ay lumago. Right. Nang ang Panginoon ay magsimula ng church, ay nagsimula siya with 12. At ang isa doon ay Judas. Ano? At pero from 12 and then 120 and then 3,000 and then 5,000 and then multiplied and then multitude and then multiplied and then multitudes. Pag pinag-aralan mo ang Book of Acts, ay makikita nyo ang first members sa Jerusalem, ay ang members sa Jerusalem ay naging about 80,000. Kasi yung salitang multitude, pag tinignan nyo sa dictionary, ibig sabihin ay 25,000. So multitudes is more than two. Multitude. Ano? So mga 80,000 ang membership doon. Yan yung paano nila nahuhold po yun. Pero, ang gusto ko makita natin doon ay, yun ang design ng Panginoon. Pero hindi lang po yung number ang kanilang growth. Kundi makita natin na yung growth ng membership, hindi lang sa number, kundi sa kanilang attitude, yung kanilang character. Kasi po madaling mag-grow ng number. Kanina nakita ko, yung iba na mababae karago dito sa atin kasi mga nakapalte. Pero, doon pala sila sa kabila, na maganda yung damit ng mga babae. Pero yung tugtog nila ay hindi maganda. Siguro hindi pala paparta, lagi kikilos yun, puro makaparta, kinuro yung kanilang music. Ano? At sa totoo lang, marami ng ayaw ng old-fashioned music sa Baptist Church. Pero, ating makita na dapat tayo lumago. Kaya sabi ng Bible, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Dapat tayong lumago. So, but hindi na tayo lumago. If we stop growing, we start dying. That's right. Tignan nyo, maghanap kayo isang puno ng kahoy, pag tumigil ng paglago, nag-isimula na yung mamatay. Kaya pag natapos ang ating paglago bilang Kristiyano, masisimula tayo ang ating Christianity ay mamamatay. Dahil sa Jerusalem. Jerusalem was a growing city. Jerusalem, ang church doon ay growing. Pero, when the start, when the thick na yung paglago nila ay tapos na, they start dying. See? Kaya, ang pinakamaganda ay huwag tumigil yung paglago. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa gawain po dito sa Chongli. They started with 5. Pero makita niyo kanina na 175. In 3 years. See? Kanina nakita ko yung mga pioneering dito. Sino ngayon? Yung pa-picture kanina? Si Roger. Si Roger. Yung apat doon. Tapos si Arthur, ano. Pero mas lumago dito. Nung mawala si Arthur. Kaya yung church sa kausa na medyo bababa ngayon. Ayun, paano na ito mag-transfer sa tatay? Yung kawawa naman.
Pero salamat sa Panginoon, nagbabago na siya ng doon. Umuunti ng kanyang daing. Sabi natin siya, pagkain matataguan ng nagtatago ng Diyos. Anyway, ang sabi ng Bible ay, we need to grow. At dito, ay nakikita natin paano ang simbahan ito lumago. Kung aking ikwento sa inyo, yung po sa Kaohsiung, we started with 8. Sa ilalim ng punong kahoy. Yung sa Kaohsiung, makita nyo paano nag-start. Doon sa bahay nila Brother Jay, na dapat sila ay mayroong privacy, pero nawalang privacy because for the word of God and for the glory of God. Hindi po nilalago ang gawain na walang sacrifice. Maraming Kristyano gusto nila mag-spiritual, pero ayaw mag-sacrifice. Dahil sabi ng Bible sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Without sacrifice, we are not going to grow. Naalala ko magsimula kami ng San Pedro Laguna. Doon kami nagsimula sa yung misis ko. Ako lang po nag-survey kasi yung nagkaroon engine trouble yung train. At pagkatapos bumaba ko, pagkatapos nakita ko, San Pedro train station. I fall in love with that name. Sabi ko, Panginoon, kung gusto nyo ako yung mag-start ng gawain dito, ay kayo po ang mag-guide sa akin dahil hindi po ako dito for survey. Sinurvey ko yung lugar, can you imagine? I rented the tricycle for 5 pesos an hour. Naikot kayo po sa Pedro sa isang oras. And the Lord provided a place to sa third door apartment sa last block ng San Pedro. Ang likod namin yung Laguna de Bay. So we moved there, sabi ko sa minister, ilipat tayo sa Pedro, January 5. Lipat kami ng January 5. Hindi niya alam na hindi pa siya kami sa lugar. At pagkatapos, lipat kami doon, pagkatapos ay andalan namin ay 24 na upuan na individual, pagkatapos na kami sa aparador nila, pagkatapos ay andalan namin si Michelle, I think Michelle was 3 months old. Pagkatapos ay nag-start ako mag-door knocking for 2 weeks. At pagkatapos sabi ko, magsisimula kami ng January 22. In January 22, meron po kami 42 in attendance, 13 young people and 29 children. And 3 got saved. Amen. Doon yung nagsimula. It's good to start from the bottom. Maging sa ating practical na buhay. Nagsisimula lagi yan sa ibaba. It's better to start from the bottom going up. Kaysa, you start from the top going down. Sabi ng Bible, promotion belongs to God. Kaya, maging sa gawain ng Diyos, ay dito makikita natin mga principles paano lalago ang gawain ng Panginoon. Lalago yan sapagkat yan ang design ng Diyos. Lalago yan sapagkat yan ang panalangin ng bawat isa. Can you imagine kanina, you have 100 first-time visitors. Samantalang bisita ninyo, mas marami pa kaysa ibang mga simbahan sa Pilipinas. Ay, may 20 years na, 20 ang miyembro. Labing meron anak ng pastor. 50 na sila lahat, tapos yung mga kapatid niya yung 5. Bakit? Ang paborito ng nanay, I shall not be moved. Kaya, lalago po yan, yan design ng Panginoon. Pag hindi lumalago ang gawain, there's something wrong. That's right. Amen? Ay, kung ikaw mga boss na hindi lumalago, Mormons, lumalago. Iglesia ni Conto, lumalago. Wala silang mensahe. Bakit? Sapagat ang Panginoon po yung titingnan ng Diyos, ang mga sabihin siya kung narito sa lupa, hindi lamang siya nabayuri sa cross ng Calvario, but He established His own church. Nasabi niya sa Matthew chapter 16 and verse 8, and thou art Peter, upon this rock, I will build my church. The word church is a congregation. The word church is an assembly. Ibig sabihin, meron ng existing assemblies, pero hindi sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I'm going to establish my own. So, sino po niya si John the Baptist? Siya ako nang mahal sa ng Bible. There was a man sent from God whose name was John. And these disciples were baptized by John the Baptist. And the Lord Jesus Christ was baptized by John the Baptist. Kaya yung inorganize ng Panginoon yan, ang material sa mga Baptist. At ang nagtatagay Baptist, kung siya mag-aalagay ng pangalan, siyempre Baptist. Amen. Amen? Amen. At ang design ng Diyos dyan ay lumago. Pero paano po ito lumago? Una
sabi sa verse 19, Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen. Ang una-una, ang gawain na lumalago ay laging may persecution. Lagi may persecution. Sa San Pedro Laguna, inamis ko itong pinersecute. Halos kami ay palayasin na. They brought us to the mayor, they brought us to the court, they brought us to the barangay. Pero pinaglaban namin yan. Sa katunayan, hinamon ko yung presidente ng aming asosasyon, yung homeowners. Sabi ko, kung kami masama, hitingin natin yung kayo homeowners. Kung kami masama, kung hindi ako mag-pray, kami ay patayin ng Diyos. Pero, kung kayo naman ay masama, kayo rin ay patayin ng Diyos. Sabi sa ako, kung ito is mga bagay niya. Persecution. Alam mo, maging sa individual na po, look at your Bible in Matthew chapter 10, verse 36. Matthew chapter 10 and verse 36. Ang sabi ng Biblia, sa verse 36, ay, ganito po, And a man's spouse shall be they of his own household. Ang unang magiging kaaway ng Kristiyano yan ay yung kasama niya sa bahay. Kaya natin ninyo, ewan ko lang po sa inyo, kayo dito lang na sa inyo. Pagkatapos ay ipinalan sa magulang niyo kung anong sabi ng magulang niyo. There's always persecution. Alam niyo kung bakit tayo ay pinipersecute? Sapagkat meron silang makikita sa atin na wala sa kanila. Kaya dapat tayo matakot, mga kapatid. Sabi ng Bible, kung kayo inuusig alang-alang sa aming pangalan ay rejoice! Ilang mga kabataan na punta sa akin kasi pinalo ng sampayan ng kanyang magulang sapagkat nagbabaptize sa Baptist Church. Ilang mga kabataan punta sa akin, Pastor, hindi ako nagsimba ng linggo sapagkat yung aking susuotin ng linggo ay ibinabad ng nanay ko sa tawid. Kaya mga kita, ayaw silang bayagan dahil hindi sila simba. Pupunta na simbahan, may silang Bible, ayaw bayagan. Pero pagpunta sa sayawan, papayagan. Eh, parang yung papaano na. Gabi na, alas 11 na ng gabi na, alas na kami. Siya kayo pupunta. Pag na night swimming, sabi na, ano ba rin night swimming? Gabi na, bukas na ka ng mata ng night swimming. Kaya niya. Pero kung natin sa kawain na ba, ayaw pumayag. There's always persecution. Kaya huwag tayo matapos sa persecution. Kung sasabihin ng pastor, ako yung bipedal Kristiyano, hindi ako nakaranas ng persecution. There's something wrong in you. Ibig sabihin, walang nakita sa iyong teguhan. You are designed yesterday, today, and forever. So, if you are a Christian, you need to show that the whole world know that you have Christ in your heart. You live by the way you talk and by the way you walk. Amen? Amen. Persecution. Huwag tayo matakot sa persecution. Ganyan nyo sa tayo. May pagmahingi, may pulis. Ayaw nyo ba yan? May bantay na kayo. Bino, bata tayo kapalan ng Diyos. Kaya huwag tayo matakot kung may persecution. There's something in your life na wala sa kanila. At huwag kayo magagal pag kayo inuusig. Nalala ko ako yung Bible student. Kasama ko sa good news classes. Akong tagadala ng accordion, akong tagadala ng planograph. Doon sa isang area, ang pinapaganda na may Jesus ang daan, sa kalangitan, sa kalangitan. Pag kayo parating na sasabihin, ay, nandiyan na sila Jesus ang daan. Pero sinasabi nila yun na pagpuusing. Pagkatapos nila sa kabila, tinuturo namin, pag ikaw'y tumanggap kay Kristo, ikaw iligtas. Pag tumarating na kami sabihin, nandiyan na sila ligtas. E minsan nakasama ako doon sa kabila, sa grupo ni Pastor Ditores. Inuturo nila doon yung until the devil is as my old box. E pagpaparating na sila, andyan na sila na devil! Mag-ituturo nila sa group news classes. Pero isang bagay na maganda, bagaman sinasabi nila, the way na tayo inuusig, pero yung katotohanan na tayo ligtas, at inuturo natin kasi Jesus ang daan. Alam niyo po ba, nagpahirap ng pahirap ngayon? Maging sa Amerika. Sa Amerika ngayon ay bawal na ang manalangin na gagamitin mong in Jesus' name. Bawal na ngayon magbati ng Merry Christmas. Ang sasabihin mo lang ay Happy Holiday.
Can you imagine, ang America was founded on the Word of God? Ngayon, ayaw nang manalangin in the name of Jesus. Alam niyo kung bakit? Gawa ni Obama. Alam niyo kung bakit? Don't you know that the Muslim is the most growing religion in America? By 2026, dominated ang Europe ng Muslim. Yung isang pastor sa Mindanao, sa Isulan, ang pinusan nyo ng isang kong staff. Alam niyo ba na siya nag-sideline, gawa ng kulang sa kanyang income, sa bundok sila nagpapastor, tapos may nag-order sa kanyang lechon, diniliver niya, may birthday yan. Tapos gusto niyang umuwi, kasama niyang asawa niya, 2 anak. 3 nag-check yung pangalan, hindi sumama. Alam niyo, nung siya pauwi na, sinortat nila ang puntas kanila, napapasok sila sa compound ng Muslim. Nirat-rat sila lahat, patay. At yung motorsiklo, ay sira. 110 bullets ang kinukos kanila. Siguro 3 yung isang Armalite kasi 10 kambalan yun. Pagkatapos ay dilapitan pa, pinaril ng 45, luha ang mga mata. It's a tragedy. Pero, alam nyo, hindi ako, sabi ko, punta ako ng Taiwan, I'm sorry, hindi ako makakapunta. 2 bagay pinagpilihan ko, punta ako doon, o kakancel ko dito. Sabi ko, no, I schedule na, anniversary, hindi ako pwede pumunta doon sa patay na yun. Ang sitso, inutusan ko yung isang kaibigan sa Davao. Nag-preach doon, ng unang gabi, as nung Sabbath ang libing. Alam kong ilan ang nag-ibag-libing? 3,000. 3,000 that testify that he's a good pastor. There's also persecution. Alam niyo ba dito? Ang Taiwan, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Mayroon tayong kalayaan dito. This is the America of the East. Hindi ko malaman kung bakit mayroong mga kalalaki ko ba, mas gusto man punta sa Canada, mas gusto punta sa Amerika. Eh sa Canada, pampihira. Ano? Ang hirap doon. 2 buwan mo lang makikita ang araw. Ay, natakot. 2 buwan lang, July in August. Marami ka Canada dyan eh. Oo, sa mula sa Canada, sa Canada lang. May sabihin ko sa Qatar naman, wala kang makikita ang lamig, puro lang araw. Wala nang buwan. Kaya niya, samantalang dito, yung freedom natin, mga kapatid. Sa Singapore, nahihirap sa Singapore. Yung kabahin natin, hindi ba yung register? Doon nagdinig sa hotel function room. Bawal din ang magbigay. Kung nagbigay ka ng babasan sa Muslim, matapang pera. Irereklamo ka nila. Nagkaroon tayo ng gawain sa Malaysia. Pero isang engineer, nag-start ang work sa Malaysia. Pagkatapos, first anniversary, nandun kami 38 ang attendance namin. First anniversary, meron 28 nationalities. Yun ang melting pot. See, bawal doon, mamigay ko sa inyo na wag yung ang Muslim, they will put you in jail. Kaya doon nilagyan namin, doon sa ibabaw ng truck, for non-Muslim only. O, pag nasa yung Muslim, hindi ko kasalanan nyo. Naglalagyan ng for non-Muslim only. Eh, huwag tayo matakot sa persecution. Kaya tayo inuusip dito, hindi tayo taga rito. Right. I am within this world, is not my home, I'm just passing through. Pero ang nakalulong, pag maraming Christian na dito, you feel at home. That's why you look like the world. You look like the world. You talk like the world. Now, tayo po pag narito, this is the place that tayo po ay uusigin. Pero wag tayo umusa, wag tayo matapos sa usig. Iyan ay palatandaan na ang gawain ay lalago. Amen. Alala niyo, mag-start lang dito. Saan may pagdyan lang, diba? Sambira. Kaunti lang. Kaya sabihin ko sa inyo, huwag kayong mapagod. Amen. Huwag kayong mapagod sa paglingkod sa Panginoon. Ako'y, sa August ko, ako'y 40 years na sa ministry. Wow. Pero ang feeling parang nag-start pa lang. Wow. I'm feeling good. Amen.
I listen, sa American, sa ating American, do you still what you're doing? I said, yes. Why? Because I fall in love with God. Kaya ang lagi kong encouragement, itigil mo ang Panginoon. Why? Because when you fall in love with God, you will never get tired serving Him. Kaya pinangunan ng motivation ay pag-ibig sa Panginoon. Amen? So, a growing church is always a persecuted church. Number 2, you know what, in verse 20. In verse 20, ang sabi ng Bible, and some of them were men of Cyprus, and Simon, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecian, what they're doing? Preaching the Lord Jesus. Ang gawain o ang simbahan na malago ay hindi lamang niya ang persecuted, kundi yan ay ang preaching church. Magpasalamat kayo sa Diyos that every time you come to this church, you go to Taichung, you go to Kaohsiung, and there is a service, you will notice that the preacher that preaches the Word of God. Ano sabi ni Paul Gutierrez? They will preach the Word. Preach the Word. Don't tell them about mathematics. Don't tell them about science. Preach the Word. Alam ko sa mga Bible students, when you preach, as if you preach the last preaching. And after that, you're gonna die. Saan ba natin gugugulin yung ating lakas kundi sa Panginoon? At magpasalamat kayo sa Diyos na hindi lamang yung preacher malakas mag-preach, kundi ang pinipreach nila ay Word of God. And the conduct of their preaching is older than the Lord Jesus Christ. Pag pinag-aralan niyo from Genesis to Revelation, ang laman ng mensahe, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, I am the Alpha and Omega. Walang ibang laman. Pag-aralan niyo sa Old Testament, in Genesis, He is the Creator. In Exodus, He is the Redeemer. In Leviticus, He is the offering. Bawat aklat ay naroon ang Panginoon, mga kapatid. Why? Sapagkat wala naman ba kundi itas dito kundi ang Panginoon? Yun ang kagalingan kay John the Baptist. Ang sabi niya the Baptist, He must increase and I must decrease. We need to make ourselves down so Jesus can exist. So people can see Jesus. Yan ang ating purpose for them. Why do we invite people? So people can see Jesus, not only in the preaching, kundi sa ating buhay. Amen? Because of their preaching. Alam niyo ba ngayon, inaalis na ngayon yan. Ano yung pinapalit? PowerPoint. PowerPoint, wala akong masama dyan. But preaching is different from teaching. Teaching is instruction. But preaching, ang ibig sabihin ng preaching, it will encourage us, it will redeem us. Amen. So when sabi ng Bible, we preach the Word of God. The Bible says all the Scripture is given the inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Amen. Why do we go to church? Because we want to be corrected by the Word of God. Amen. Amen. Kaya kung meron kung bakit tayo nangingito, sabagat ang pasalamat tayo sa Diyos na ang minimisay sa Baptist Church ay hindi lamang doctrine, kundi practical Christian living, message that would change our lives. Amen? Nasa kaya tayo ngayon is that because of the preaching of the Word of God. Alam niyo ba ngayon, karamihan sa mga simbahan, decency is dead. Hindi na alam kung anong decency. Kaya makita niyo yan, ang mga kalalakihan, mukha na rin babae, ang ibang mga babae, mukha na rin lalaki. Listen to this. If you are a man, you need to look like a man. And act like a man. Amen. And if you are a woman, you need to look like a woman and act like a woman. Mensahe na nagbabago ng ugali ng buhay ng tao. Na ginagalang natin, na gusto natin, ang pinagkampangunahin sa ating buhay ay makitaas natin ay ang Panginoon. Kaya sabi Brother Mark, accomplishment ng Diyos sa ating buhay, hindi ang accomplishment natin. Kanina yung service, 175, 100 yung bisita, yun ay accomplishment ng Diyos sa buhay ng bawat miyembro. Ewan ko lang po, kaya ako iniwala, you pray for it, you spend effort for it, you sacrifice for it, you become generous for it. Pero look at the result. Paano gawa ng Panginoon? Amen? Walang magic sa ministry, marulit. Kaya
pambira, alam niyo, magsimula kami sa Alder Laguna, ang aking support ho ay 385 pesos a month. 1970. Hindi ko alam pa paano na yun na-sustain sa amin. Of course, sa 385, meron pa akong tithes dyan, meron pa akong love offering, meron pa akong faith branch offering. Pero hindi ho kami ginutom ng Diyos. Pag wala kami pagkain, hindi kami kapasting. Pinopospon lang namin. Alam mo na tayo ang usap ngayon, postpone. Kaya noon yung bakit doon namin inupahan, may tanim kami ampalaya, may tanim kami kamote, may tanim na okra. Ang bihira. Ha? Mas masarap yung kaysa beef. Ay ba, amen? Amen, pero umiiling, amen? Pag kami kaya sa umaga, isis ko meron na kaming kamatis at saka yung maampala yung bubot ay pambihira. Kukunin yun ng isis ko, lalamaan din sa kamatis. Kaya masarap kasi nilalamas. Ulam na namin yun. Yung anak namin dalawa, si Michelle at saka si Melvin, yun ay hindi nakaranas masyado ng milk. Ang kanilang iniinom ay yung ang iswi nagsusunod ng bigas, ang tawag nun. Sinusunod yung bigas pagkasarap ng kape. Yeah, blood for the rights. Yan ang kaya hindi siya masyadong matako sa gatan. Pero alam niyo, still alive. Pagka naranasan namin opera in the morning, opera in the noontime, and opera in the evening. Sa umaga, opera, steam. Sa tanghali, pinarito. Sa gabi, inutubo. Masarap ang opera. Hindi ba nalakot sa ano? Nakadiretso na agad. Kaya, kinakanta namin, opera, opera, opera in the morning, opera in the noontime, opera when the sun goes down. Unang pasok namin sa Shakey's, pinagain ako, nag-pizza ko sa Pasay, pinagain kami doon sa Shakey's. Eh si Emil din siguro, mga 5 taon. Eh tapos first time makapasok kami ng Shakey's, sabi nung ni Emil din doon sa, kasi tawag niya sa Pampunas, basahan. Eh nagpapagod ng tissue, gamit naman, pagod ng basahan. Ang una ko sa sakyan ay yung, bisikleta, yung Columbus ang tatak. Sumunod, motorsiklo, na walang kapaluto, inabot ng ulan, kung ilang pulito. Pagkatapos ang bilig ko sa sakyan, sunday, harabas na, 4 wheels na yun. 4 wheels na, harabas. Hindi nyo siguro inabot yan eh. Yung mga tinamit, imaginan ko eh. Ay, alam mo, magandang bilig ko, 3,000. Pambira, nanunod ako ng bata. Pagkatapos doon sa pagsundo ko ng bata, pagdating sa gitna, abay, nabunod yung bulto. Kaya kung mga bata, sabi ko, iniwanan ko doon sa gitna ng kalsada yung harapan. Abay, pagkatapos sa aming simbahan, nandun pa rin eh. Walang nag-iinteresado. Tapos silang sumaki kasi yung mga kalawang, mga kasumaki. Kapag namin yun, kapila ko namin yung jeepney niyan. Ang pasahero, ang makina, isuso. Hindi tayo isuso. Isusulong namin yun. Kasi walang baterya. Nagsisimula kami din. Kinuha ko yung jeep ng tatay ko sa Bicol. Na masada ko sa umaga. Walang ginta eh. Masada ko sa umaga. Alas 4 ng madaling araw. Eh, mahin ang baterya. Kaya pinaparada ko. Ganyan. Pero ako ang namulit, yung misis ko nagtutulak. Pero hindi ko pinagsisihan niya mawalod. Sacrifice. Compare your sacrifice to what Christ done on the cross of Calvary. Compare mo, hindi siya dapat ipago doon. Hindi siya dapat hubaran doon, hiyain sa mga tao. Hindi siya dapat duraan doon, mga kapatid. Pero ang lahat ng yan ay tinihis ng Panginoon, alam-alam sa iyo, alam-alam sa atin. Ang dalawang sacrifice tayo, ang tayo mga magkasalanan tayo sa Diyos na every time you come to the Baptist Church, the preacher will encourage you to sacrifice for the sake of Christ.
preaching. Hindi na dalawang gawan walang preaching. And thank God, preaching is the preaching of the Word of God. And then number 3, you look at in verse 21. And some of them were men of, verse 21, and the hand of the Lord was with them. And a great number believed and turned unto the Lord. The word hand is the power of God. Once you get the hand of God, the power of God. Naalala niyo si Moses, nung nagkikipaglaban sila sa Amalekites? Pag itinatas ni Moses ang kamay niya, nananalo sila. Pero pag binababa, natatalo sila. It's not the hand of Moses, it's the hand of God. Eh siyempre si Moses, napapagod din yan. Anong ginawa? Pinuntahan ni O at saka ni Aaron. Di ba? Tinaas, parigas. Alam niyo, maaaring hindi kasi Moses, pero maaaring daw si Aaron at saka si O. Alam niyo, tulungan niyo lang yung preacher natin. Dito, tulungan yung preacher doon sa Taichung. It's a great privilege. Wala nang gagawin kung di taas mo lang ang damay. How are you going to raise your hands? By prayer. How are you going to raise your hands? By involvement. How are you going to raise your hands? By telling them an encouraging word. Alam mo, kinasay, nung napagod, nakatalo sila. Dumating si Or, saka si Aaron, si Or, halimbawa sa kaliwa, si Aaron sa kanan. Kinataas nila. Ay nataas ang araw. Sabi ni Or, Aaron, may naamoy ka ba? Oo, kung nanalo tayo, kaya pala ka. Ay, nanalo tayo. Oh, may nalaga bang roll on? Wala, ipatawas namin ito. Ay, napapagod din yan. Nagsisior, nagsasinaro. Ang ginawa nila, umasa na ng bato, ipinanong nila sa bato. Sino yung batong yun? Ang Panginoon sa Kristo, magulit. Yes, you serve God and love God. The foundation of your service is God. The motivation of your service is Jesus Christ. You will never get tired serving the Lord. Amen. Amen. Lagi may tagumpay. Alam niyo kailangan natin magulit? The power of God. Amen. Yan ang kailangan natin. Kung gusto natin magpagtagumpay ng sanlibutan, ang kailangan ay power ng Panginoon. Kung gusto natin maging powerful ang aming buhay, ang kailangan natin ay ang Panginoon. Alam niyo, lagi yung pinag-reply. Every time I come to try one. O yun, alam ko naman po. Alam niyo naman na hindi akong kailangan nila. Ang kailangan ng Taiwan ay kayo. Pero ang gagamitin niyo through the preaching, ay gagamitin niyo, Panginoon, na kayo ang maging katugunan sa kanila at gawin niyo po, Panginoon. Kasi ang kailangan natin, I need the power of God every day. Lalo na ngayon sa panahon ito, maging sa pagpapalaki ng mga bata, ang kailangan natin ay ang power ng Diyos. At magpasalamat tayo sa Panginoon na itong Bible ito ay manual kung paano tayo maglilingkod sa Kanya, na hindi tayo mapapagod. You will never get tired serving the Lord. Alam mo, ang iba sa inyo, pagod na kayo sa trabaho. Ang iba sa inyo, alam ko, wala kang tulog. Kaya, kita tulog ka dyan. Hindi ka mo lang inutulog yung tulog mo. Ano naman kita? Alam mo, ay hindi tayo dapat mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Once we get tired, that's the beginning that we're doing. Our Christian life will go decreasing. Amen. The power of God. At magpasalamat tayo sa Diyos anytime that power is available. Ang power rin ng Diyos ay available. Hindi natin yan makukuha by just showing. We need to beg on God for that. Ang sabi ng Bible, dun po sa Luke chapter 11. Luke chapter 11. Ang sabi ng Biblia, sa Luke chapter 11 and verse 13. Ang sabi ng Bible, sa verse 13, look at in verse 1, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also teach his disciple. Sino dyan ito? John the Baptist. Kaya nga, pag pinag-usapan nyo ang prayer, yan ay buhay ng mga Baptist noon. Pero ngayon, maraming Baptist tamad manalangin.
Ang gusto pa nila yung mga baptist ngayon ay wholesale. Lord, kayo ang nakakaalam ng aming pangangailangan, ibigay niyo po sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi dapat wholesale, dapat retail. Isa-isain mo. Amen? Marami po siyang tamad manalangin lalo pagkapagod na. Praise God. Minsan, pagkain, ayaw manalangin. Manalangin pagkakasod na. Pagka nagbigay, thank you pala. Dapat tayong marunong maging prayerful tayo. Siya mismo sinabi ng alagad sa Panginoon, this is the way. Just like as John's disciples. John taught them to pray. And if you look at the powers of devil in verse 13, if ye then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Kaya hihingin mo yan sa Panginoon, Lord, fill me with the Holy Spirit. Pero bago mo yan hiningin sa Panginoon, confess your sin. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hingin mo, Panginoon, alisin niyo po ang aking pride, linisin niyo po ako ng makasalanan, patawarin niyo po ako, and fill me down with the power of the Holy Spirit in my heart. Amen. Sapagkat hanggang may lamang kasalanan ng puso natin, hindi malalagyan ng power ng Holy Spirit. We need to break on God. Kaya pag binasa mo yung verse niya, from verse 6 hanggang sumusunod, ayan yung isang lalaki na may dumating na bisita, na nangailangan ng tinapay, wala siyang tinapay, pumunta siya doon sa kanyang kapitbahay, at siya'y pumatok, at hindi siya umalis, hanggang hindi siya binigyan. Dapat ganyan ang ating attitude. Sabi ng Bible, because the verse 8, sabi sa verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is a friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Dahilan na siya nagmag-aawa. The word importunity because he's begging. Keep on begging. Keep on begging. Lord, I'm not going to stop talking to you unless you bless me, unless you empower me. It's just like Jacob, those angels. I will not let you go unless you bless me. I'm not going to sing the choir unless I'm empowered by the Holy Spirit of God. I'm not going to play the piano unless I am empowered by the Holy Spirit of God. I'm not going to winning unless I am empowered by the Holy Spirit of God. I'm not going to do anything in the Lord unless I am empowered by it. Listen to this. Maraming mga Kristiyano ngayon, they want to serve God, accomplish things by the flesh. Ibig sabihin, pag ikay naglilingkod sa Diyos, tapos you're seeking of pleasing of people, you're serving in the flesh. That's right. Ang bira nung siguro, pero kung pagod, hindi mo lang nabanggit yung pangalan ko. Eh kung hindi mo nabanggit yung brother mo, yung pangalan mo, nakasulat naman yan sa aklat ng buhay ko niyo. Eh kung hindi mo niya nabanggit, kita na niyo siya. Amen? Maganda rin nabanggit, eh hindi mo nabanggit. Ano ba ang gawin mo? Gusto mo ibalik natin yung 170 ay mamaya para ay bakit yung pangalan mo? No. Gabihan. Amen? Walang masama. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa inyong faithfulness. Pero hindi sa lahat ang Diyos ang nasasaanan niya. Minsan ko sinabi, i-accomplish ang lahat ng bagay by our own. That's right. Nalala ko si Matthew, yung aming bunsong anak. Sama ko sa pagdadrive para makausap ko siya. Sabihin, Papa, pwede mo hawakan ko yung manibela? Sabi ko, sige, hawakan ka. Hawak niya. Marunong na ako mag-drive ng Papa. Sabi ko, marunong ka na. Papa, pwede ba bitawan mo na yung manibela? Ako na lang mag-isa. Sabi ko, ano? Minsan ganun eh. Lord, bitawan mo na ako. Mas ka sa akin, I'll do it by myself. No. Ano sabi ng Panginoon? Without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. Amen? We need the power of God. That's what we need to read the Bible. That's what we need to pray. That's what we need to come to church. Amen.
Hindi yung magic yan. Amen. Ang kailangan nila ipagkita sa Panginoon, you spend time along with God. That's right. Ilan kayo sa akin ng how much do we spend time talking to God? When was the last time you talked to Him in 10 minutes? Question. How many minutes do you spend for your cell phone? John. We are very sensitive of the message of the cell phone, but we are sensitive of the message of the Word of God. Amen. You're done. Oh, ang iba, tatlo pang cell phone. Tigdadalo pang SIM card yan. Grabe, aning na SIM card yan. Ha? My goodness. Yun ang kailangan natin. Ay gusto kasi natin gawin ang Panginoon ng remote control eh. Pero dahil, ngayon, hindi niyo po ako nito Panginoon. Ganun gusto natin gawin sa Panginoon. No? Wrong. Right. Ang nais ng Panginoon, i-build up mo yung relationship sa Kanya. And the way to build up relationship with God is by communication. Good communication. Build good relationship. Amen? Amen. So, the power of God. Ang simbahan, mga kapatid, ay makita natin God empowered once and for all. And ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kaya naman may tayo sa church na tayong power, but we don't exercise the power. Ay in-exercise natin yung ating sabihin. No, we need to use God's power. Amen. Accomplishing according to God's power. Minsan meron magbagong graduate, pag ako'y nag-atos sa Bible na college, pagsisimula ako, in 1 year time, meron 1,000 attendance. Hindi ka. Ngayon wala na sa ministry. Kaya nata, magtatag mo dyan sa buwan. No? In God's ministry, mga kapatid, you know what we need? God's power. Amen. Amen? And then number 4, you look at in verse 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. So ating makikita rito na tinawag ng Christians yung mga tao na sa Antioch. Because of what? Because of their activities. Ano yung activities nila? And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church. Ang ibig sabihin sa buong isang taon, yung buhay nila, ang activity nila ay bahagi ng simbahan. Hindi po 52 Sundays lang. Every day. A whole year. How many days in 1 year? 365. 365 days a year. Kaya kung sasabihin, every Sunday ka lang na-attend, sasabihin, active ka, pag pinagpatayan mo doon na. Kaya makita natin, yung kanilang simbahan ay lumalago because of their activities. Inuturo ko po sa inyo mga kulit. Kaya bahagi ng outreach sa, kahit yung bahagi ng outreach dito, sa inyong company, ay pwede na ito mag-witness. Hindi nyo dapat ikahiya ang Panginoon. Amen? Every day. So, ewan ko lang sa company nyo, kung araw-araw yung required mag-pagsuot ng t-shirt o anong company nyo. Pero araw-araw naman, so we are in uniform with Christ. We need to be at the same page of the Lord Jesus Christ. We need to tell the people about Jesus Christ, that God loves them. Amen? Na mahal sila ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na sila mapahamak sa impyerno. And the only way is to come to Jesus Christ. Sapagkat si Kristo lang ang daan patungo sa langit. Pag sinaka-activities nila, number 1, they're soul winning church. Soul winning church. Kung gusto natin makita ang growth ng simbahan, by numbers ay soul winning. Sapagkat ang soul winning ay nagtuturo kung napaparang tayo magiging faithful sa simbahan. Right, man. Kaya nyo, mag-iimbita ka, alam mo yung ikaw mag-iimbita, wala ka sa church. Punta lang tayo na. Wala ako sa ating ko, pero nandun kayo. Nandun naman ang espiritu ko. Kaya ingat kayo dyan, baka naupuan yung espiritu niya. So, it will lead you to be faithful in your church. We need to come to church. Ang napakaganda na naroon yung inibitahan mo. Amen? Soul winning. Katulad, this is the 3rd anniversary. Tomorrow is the beginning of the 4th.
Kanina binigyan tayo ng 175. How about on the 4th anniversary? Do you believe that God can give us 250? Amen. Amen? Right. Walang problema sa lugar kasi 4,000 yung lugar rin. Inisip ko nga dapat magkaroon tayo ng rally, imbitahin natin yun. Join ng Kausyon, Taicho, Ayman. Pag nagkaroon tayo ng 500 dyan, mga tapos we'll advertise lahat ng mga Pilipino, kunin natin yung pinakang holiday. Ako dadahan ako ng mga singers, dadahan ako ng, my goodness. I think we can get about 1,000 Filipinos. Amen. But we need to invest something. Amen. Maraming Pilipino mo rin. Pagkatapos kung gusto mo yung mga Chinese, mag-iimbita ko ng Chinese preacher. Ano natin purpose? To reach them. Right. Amen. Hindi niyo imagine ang blessing sa inyo ng Diyos mga kulit. Binigyan na tayo ng trabaho, gagamitin na tayo ng Panginoon dito. Amen. Sabi niya, hindi mo yung puta ng camera at nagtatao. Nandito ang mga opportunities. Amen! Amen! Sabi nga mahimik, pero wala na. Kung hindi ka mahimik, tulog yan. Ha? Alam niyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ilan ang offer sa akin sa Amerika? I'll be honest with you, hindi alam ng simbahan, pero sinabi ko rin sa mga staff. Nagtulat na ako ng form. I-petition na kami. Sa gilid lang mo yun. Kasi pag ikaw ay pastor, nang kotang pastor sa stage. Ang ginawa yung form ko lahat. Kompleto na lahat. Sabi sa akin, ibigay niya na doon sa immigration. Sabi ko, no, don't do it, please. Hindi ako tinawag ng Diyos dyan. Ayaw ko dyan. I love San Pedro Laguna. Listen, it's not the place, it's the will of God. Amen. Amen. Ito mo lang isang night. Some they're activities. They're winning souls. Every day, they go down knocking. Ang ganda dito, magbigay ka ng mga sa inyo, tayong Chinese restaurants. See? Pero ang tayong Filipino. Bigyan ka ng babasahin, magpakilala ka sa sarili mo. Sisiguraduhin ko sa'yo, makapagbigay ng 100 sa linggo, pero na 10. May tayo siya na agad. Amen? Tao yun, pero ayaw yung gamo. So I see, there are activities, not only that, kundi ating makita yung dalawang faithfulness sa church. Amen. Every day. Ang iba kasi mag-isang na simbahan tuwing birthday. Doing Christmas, Easter Sunday. No, it must be every day you can serve God. Every day ay bago sa Panginoon sa atin mga kulit. Every day we can please God. Every day we can praise God. But every day we can serve God too. Amen. Amen. Huwag natin pong tigilan yan. Then number 3 is activities nila ay yung kanilang giving. Wow. Sigurado mas tahimik niya. Yung kanilang pagbibigay. Listen to this. Salamat sa Panginoon sa gawain po dito. Ang gawain dito, you pay your own rental here. Praise the Lord. Pero alam niyo kung ang lahat ng miyembro ng outreach ay ibabalik yung para sa Panginoon, walang problema ang gawain. Pero iba talaga hindi. Nag-i-enjoy sila ng service, nag-i-enjoy ng singing, nag-i-enjoy ng preaching, nag-i-enjoy ng aircon. Pero ayaw na lang, at times. Pag ibuksan niyo mga Biblia niyo kung mayroong malakay, please. Huwag niyo punitin niya ito. Punitin niyo man yan, nakikita mo si Malakay sa langit. Pag hindi mo nakita, hindi ikaw pumunta roon. So si Malakay, matagal nang naroroon. Pag hindi mo siya nakita doon, ay gagaranti ako sa iyo. Mali ang napuntahan mo. Malakay 3:8. Ano sabi ng Bible? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Son? In fact, basahin natin. Ready, go! In tithes and offering. Yung tithes, medyo madulas yun.
tithes. Ganito sa offering kasi, tithes. O yung tithe. Kuripot yun. Maraming Christians, they don't pay their tithes. They're very tight. Oy, kuripot, kuripot, kuripot. Kristyanong hindi marunong mag-tithe. Offering pa hindi matadukot. Kristyanong hindi marunong mag-tithe. Oy, kuripot, kuripot, kuripot. Mahaba yan, eh. Pero ayaw mo. Pagkama ba? Oy, masama, oy! Manawag kita. Habaw! Kuripot! Meron ko bang masita, di ba? Dapat ibalik natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, wherein we have Radhi in times and over in verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have Radhi, even this whole nation. Kaya yung maging bansang Israel, ninanakawan ni Gansos. Kaya noon pa mga kapatid, may corruption na. Noon pa may corruption na. Kaya lalo ngayon, grabe! Pag sa Maynila, pudulihin ka ng polis, sasabihin sa'yo, sir, wala nga akong violation na. Ang sasabihin ng polis, ay lalagyan natin. Di ba? Ay, grabe ang corruption. Alam niyo, hindi lang sa gobyerno, pati sa simbahan. Sino yung mga corrupt? Mga members. Hindi nagtitigan, kinukurap mo ang gawain ng Diyos. Alam niyo, Panginoon, ye are cursed with a curse. Yung tithes, 10%, look at verse 10. Hindi, napipipi dyan. Alam niyo na magbasaya na. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and put me now here, which saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that shall not be room enough to receive it. Sabi ng Bible, dalhin natin yung ikapo sa kamalig. Saan yung kamalig? Kung saan ka member. Kung saan ka kumakain. Kumain ka, kapatid, sa Mossburger, hindi ka magbabayad sa McDonald's. Di ba? Kung saan ka kumain, doon ka magbabayad. Kumakain ka ng salita ng Diyos dito, every Sunday you pay your tithes here. Ay, meron naman ito ang problema. Eh, paano yung pastor? Ayaw kang pag-transfer ng pastor namin. Malaking issue po yan sa Pilipinas. Maraming galit po dyan sa amin. Alam sinasabi ko? Ganito po ang dapat gawin. Una, I am not interested of the money of the members of others. Una, ang Diyos hindi ang interesado sa pera natin. Right. Mas interesado ang Diyos na ikaw ipagpalain. Pero ang Diyos, ang gusto niya, makita mo na yung ugali mo bago kanya pagpalain. Amen. Ngayon, tinan niyo, ang mga issue niya. Ayaw kami, kaya nga po kami pinag-pray ng pastor namin pumunta dito para kami magbigay ng ikapo doon sa simbahan. Listen to this. Eh kung wala ang simbahan dito sa Kausing Style, kung saan nga nag-aaral. Tapos wala meron isang daang Diyos. Ganyan ka pa ka-spiritual. Pero mag-backslide ka na. Pero mag-backslide ka, na ipapadala mo pa kaya yung tithes mo doon sa simbahan sa Pilipinas. Tithes lang naman eh. Kung yung offering mo, doon ka padala, walang problema yan. Tithes dito. Kung saan ka dito, kung saan. Ako ang pastor, ako po eh. May miyembro ako sa North Valley Baptist Church, 2 pamilya. Engineers. Nagsisulo ng tinawagan $7,000 a month. Wow. Ano sabi niyo sa akin? Pastor, 5% ipapadala ko dyan sa Brother, 5% dito sa North Valley. Sabi ko, mali yan. Nag-transfer na kayo dyan ang lahat ng tithes niyo. Na kung gusto mong padala ng offering dito, praise the Lord. Pero I don't require. But if you love God's ministries here, if you want to be a blessing and be a part, then sing. Amen. Hindi, ang pera sa akin, hindi issue yan. Sa Canada, sa Mississauga, ilang pamilya doon sa International Baptist Church ang lumulo? 6 na pamilya. Mga givers mo yun. Mga givers yan. Pero,
Sabi ko, pag nag-transfer kayo ng residence, magta-transfer kayo sa iba. Sapagkat, pag tama ang puso ng pastor, papalitan niya na mas matindi pa. Ay, ako pumunta doon sa Mississauga, inalagaan nila ako doon. Huwag na lang doon, huwag na tayo tumayo. Ilan ang miyembro dito galing San Pedro, lalo sa Kausyon. Ano, hindi ba namin kailangan ng pera sa Pedro? Pero hindi ako nag-verify. Bakit? Mas gusto ko magamit yung pera sa gawain dito. Because listen to this. Ang pinakapangunahin kung bakit ang simbahan ay existing para maabot yung iba at mabigyan ng gasto sila ay maligtas. Kung ang simbahan ay nag-i-exist not for soul, they have no right to exist. That's right. Amen. Ano rin mo? Kung ako halimbawa miyembro ng simbahan, halimbawa sa Cebu, doon ako miyembro, dito ko, nag-transfer ko dito ko ibibigay ng price. Ay narinig ko dito, it is more blessed to be than to receive. Okay, natunibig ako, mas ang ipapadala ko doon sa ating church sa Cebu ay 15%. So, tatangan tayo sa 10%. Ay, more pala another 15%. I believe that God will bless me more. Listen to this. Kung kayo transfer dito, I encourage you to send a certain amount to your church there. Basta doon lang tumahimik. Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Amen. Tingnan mo si Pacquiao, ganyan paniwala, ganyan, laging nananalo. Ano hindi siya maniwala? Naniwala si Marquez, talo siya. It is more blessed to give than to receive. Walang boxing niya gusto mo mag-receive na mag-receive. Alam niyo ba yung kamuting kalbos? Sino siya kumakain? Hindi kayo kumakain, hindi kayo sa langit pupunta. Alam ba yun, pag ikaw'y kulang sa dugo, magpagulo ka lang ng tubig, pag kumulo na, itigil mo na, ilagay mo kalbos, takpan mo ng kaldero after 3 minutes, alisin mo, igupin mo sa bawo, kalagyan yan ng dugo. Vitamin siya. Pero tingnan nyo, yung kamuti, yung kalbos ng kamuti, yung kamuti, pag tinalbosan mo ngayon, pagbalik mo after 6 days, ilan ang kalbos? 3, 5, 6. Bakit? Naniniwala sa gilid. Eh, yung kamuting Japan, huwag kong talbusan. Wala, hindi tumadami yan. At yan ay papayan ng papayan. Kaya na papayan. Tama yun. Kaya nga, ilan na mga panabayan, ispil mo lang kuripot niya. Amen. Diba? So, pag yung talbusan ay yan ay vitamins, kaya ang mga givers, vitamin yan sa gawain. Right. Nagpapalago yan ng gawain. Kaya pag kuripot kayo, pinagsasakit niyo ang gawain. Amen! Amen! At alam niyo, hindi lamang yan vitamins, gamot pa yan. Yung talbos, vitamin. Yung laman ng kamuti, gamot yan. Kaya ba, kapag nandiyan ko, kumakas ng kamuti, mamaya kong giratal sa dyan! Ang tawag niya ay solid tergas. Tergas in a solid form. Tawag sa dyan, giratal! Pambira, vitamina ka na, gamot ka na! Ano, hindi ka nagbibigay, sakit ka na! Pasaway ka na! Ay, minsan, pag nag-offering, pambira, lalo pag kami disuldo, pag nag-offering, ang ingay. Purang ingay yan. Minsan, nagpintuhan sa kanyang papel, yung mga, ano bang tawag dito? Mga barya, saka yung, tapos nagpintuhan sila, nagkita-kita sila, saka yung mga ipay, saka yung ano watasan? Ichen, nag-usap-usap yung mga yan. Nagkita-kita sila. Sabi ng mga barya, kami, ang saya namin. Sabi ng mga papel, bakit saan kayo pumunta? Ito kami galing na Baptist Church. Ang ingay, nilalagay kami doon. Sa mga pulsa-pulsa na nilalagay nila. Ang ingay-ingay na namin eh. Saya-saya namin, ang ingay namin.
sabi nung mga iba at saka yung mga papili nung 500 sa 1,000, kami, pinahirapan kami. Nilagay kami doon sa pitaka, nilagay kami doon sa boat, at sinarhan pa kami. Rizal! Minsan pinapadala kami. Saan ko yung pinapadala? Pero sa ilit, doon kami tinadala. Sa rimit, doon kami tinadala. Ay, buti pa kayo, ang lagi masaya kayo, no? Lagi kayo ng simbahan. Alisan niyo naman din sa nakalaki, lagay niyo naman dyan sa offering basket. Amen! Eh, pag ikaw yung miyembro, dapat miyembro ka. Hindi lang yung membership mo ang nakalista. Dapat pati yung tithes mo nakalista rin. Amen? So, ang pinig sabi sa Acts. Balik po tayo sa Acts. Sa Acts chapter 4. Acts chapter 4. I think in verse 35. Acts chapter 4 and verse 35. Sabi ng Biblia, and laid them down, verse 34. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands in or houses, sold them, and brought the prices of the things that were sold. And they laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he needed. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of the consolation, Levi, at the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Alam niyo itong si Barnabas, isa siyang Levite. Pag Levite ka sa Israel, wala kang land, wala kang property. Nabubuhay na ng Levite sa tithes. Pero, meron siyang lupa sa Cyprus, outside Israel. Anong ginawa niya? Bininta niya yun. At inilagay niya sa gawain ng Panginoon. Amen. Bakit? Nandun yung puso niya eh. Pero ilang tayo meron pa kayong baptist na alam na nagbinta ng lupa para ibigay sa gawain ng Panginoon at maipagpatay ng gawain ng Diyos. Bihirang-bihira. Sa Catholic, marami. Bihirang-bihira. Pero ako may isang member tayo sa San Pedro, may lupa siya sa Bohol na malapit sa dagat, ibibinta niya para itulong sa gagawing Baptist City for Christ. Amen. Sacrifice. Alam mo ba din, may kasabihan, kung nasaan ang iyong puso, kung nasaan iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Ang pinakamagandang lugar ng investment ay sa gawain ng Panginoon. Why? What you give here, you will see it up there. Amen. And God will pronounce, na sasabihin niya, sabi niyo sa faithful servant, the good and faithful servant. Alam niyo, pag narinig niyo sa Diyos, hindi ko na kailangan ng crowns. That's enough. Can you imagine? Before the countless angels and the whole Christian for the whole universe, they will hear from the very mouth of Christ, the good and faithful servant. At wala akong nakitang anak ng Diyos na giver na hindi masayahin. Amen. Pagka giver, masayahin. Pag kuripot, lagi na kasi mga. Lagi kinakailangan maging faithful sa pagkakalaw sa Panginoon! Alam niyo, pag gano'n kasi mga ka, bagting yung mga ugat mo. Bakang pulagas ng gitara yan. Pero kung nagamitin ka, laya ka, mas maraming mga veins ang na-exercise pag ikay tumatawa kaysa umiiyak. Kaya natin mga. Sabi mo, yan kitchen yan, very diretso din. Kaya mga kapatid ngayon. Alam niyo ba ulit? Pag-in sa San Pedro, yes, every Sunday we have about 3,000. Pero alam niyo kung sino mga givers yan? Hindi mayayaman. Maraming mayayaman kung sino mayaman yan ang kumipot. Right. Minsan, yung tatlo, Batangas, Bisaya, sa Ilocano. Punta sila sa swimming pool.
sabi nila, patagalan tayo sa ilalim, eh magbabayad sila paglakas nila. Kala babayaran na sila, tabi 600 lang. O patagalan tayo, yung unang umultaw, yung magbabayad. Kung patagalan sa ilalim, abay, nung nakita ng guard, eh, patay lahat eh. Wala tayo magbayad! Ay, grabe, ano? 600 na! Ang mga babae! Marmay ka ba? Kaya naman. Ay, grabe! Kapurubutan ng mga dami. Bisaya, Ilocano sa Batanggenyo. Sa Batangas, yung coffee na nasa yung sa cup. Pag nadako ng langaw, kinukutsara lang yung langaw. Tapos. Inom kape. Sa Bisaya, hindi. Ligwak yung kape. Tapos yung kape, sa kailangan, may naiwag ka lahat. Sa iyo ko, sinuhuli yung langaw, pinitigar ko siya tayo yung kape. Inaagawan na po. Sobrang kuripot yun. Pero alam nyo, dapat Kristiyano tayo. Ang author ng giving, dapat kilala natin yan Diyos. Amen. Hindi kapatid, sino nagbigay ng trabaho sa'yo? Ang Diyos. Nagtatrabaho ka doon kung nasa electronics ka. Sino? Lalo pagka mahaba ang linya mo, kompleto ka, tatakbo ka, magdamag ka. Sino nagbibigay ng kalakasan sa'yo? Sino nagbibigay ng resistance sa'yo? Ang Diyos. Sino nagbibigay sa'yo ng wisdom? Ang Diyos. Ay, ikasing ko ng buwan, may tinanggap ka, tinanong mo tayo sa paycheck. Bihil, payslip mo, 30,000. Magkano sa Panginoon din kapatid? 3,000. Magkano iwan sa'yo? Sino dapat malungkot? Ang Diyos o ikaw? Sino maraming trabaho? Ikaw ang Diyos. Ang Diyos. Right. Siya nagbibigay ng trabaho sa'yo. Siya nagbibigay ng kalakasan sa'yo. Siya nagbibigay ng wisdom sa'yo. Hindi ka kaya kalakasan. Ang tanong, pag may lag ng kagayang 41, nakapagtrabaho ka? Pag hindi ka tipos. Di ba? Oo. Hindi mo pilihan na pagkabait ng Diyos. Siyempre, siya ang partner mo, sharing kayo. Then kanya, 90 sa'yo. Ibabalik mo lang yan. Oh, bakit seryoso kayo? Sino ko na? 10 taon na akong Kristiyano. 10 taon ko nang ninanakawan ng Diyos. Ha? Pagpigil na. Tapos yan, ayaw mo bang ibalik? Pero pag tax, ang bilis mo na balik. Pagbayad ng tax. Bakit? Iako siya ng tax evasion. Ito ako sa kanya ng Panginoon, tax evasion. Malaking kaso yan. Non-bailable yan. See? Hinihingi ng Panginoon para sa kanya. Ang hinihingi lang ng Diyos kapatid yung para sa kanya. Dapat mong malaman lahat ng nasa iyo ay galing sa kanya. Amen. Eh, kung singaling kayo ng Diyos sa bawat hinga mo. Ano ba sa Chinese yung ano, yung 10 centavos? Wala na. Ha? Yung what? Equal? O, equal na lang. O sa Pilipinas na lang, 5 na lang, no? Hina.
Ilan years ka ko niya sa isang araw? Alam ka na sa kuriputan ng patingin ng titituloy mo. Kung sa ba? Ako gino. Bakit kayo iba? Sabi ng bang, baka layain mo ako pagdangda ng puntador sa tayo na. Kaya magdarapag kami puntador. Ay, hindi ko tuntun niya, para madilan na Diyos urahin ako. Or! Kaya yung bait ng Diyos na yan, kapatid. Ang tiwala niya sa'yo, sobra. Ikaw lang walang tiwala sa Kanya. Kaya ang gawain doon ay lumago. Tingnan niyo sa bukabas, nag-sacrifice sila. Pag-usapan niyo ang sacrifice yung kanilang investment sa gawain ng Panginoon. Sa katunayan, kasi hindi mo ibigay yung tithes, pupunin din niya ng Diyos sa'yo. Magaling na kolektor ang Diyos. Kasi Pastor Hilmer, yung kapatid ko, may isang miyembro, nag-retire, sure now. Alam ko magkano nalamsam niya? 500,000, 500,000. Ang nakuha? Ay, binigay lang sa church, 25,000. Imbis na, 50,000. Hindi 10%, 5%. Siguro mo ba yun? 5 cents. 25,000 na binigay. Alam mo, magkasakit yun, hospital. Kuininta lahat ng ginastos. Alam ko magkano? 25,000. Sakto! Alam mo, kaysa hospital ang ibigay, kaysa magnanakaw ang ibigay, bigyan mo sa kapan ng Panginoon. Amen. Sa Pilipinas, lalo pagkasweldo, alam niyo ang mga mandrokot, alam niyo kung kailan ang sweldo. Nasa gitna, tatabi ng kanya. Eh, tinabihan yung faithful, sabi ng pag sa mga anak, pag mandrokot. Uy, mandrokot. Anak ko yan, faithful yan, wag mong pupunan niya. Yung karap niya, pag-spend. Tuturo pa ng Panginoon yan. Ha? Sa totoo lang, mayroong isang engineer, nangyayari isang simbahan, isang buwan siya sa provincial na assign, papuhin niya, may dala siyang 8,000 pesos. Punta siya sa jewelry shop, nakita isang relo, nagustuhan niya, 8,000 na halaga. Panginoon, utangin ko muna ito, aking ilalagay, bibili ko itong relo. Yun ang niya. Binayan niya sa relo, imbes na ipais niya. Wala pang 10 metro na lakad, may nagtutok sa kanya. Bigay mo sa akin bagong bill nyo. Ibigay niya. Ay, alam mo yun, binigay ba rin, wala na siya nung yun, kasi nagpag-types. Ibigay natin yung para sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga, ibigay natin yung puso natin sa Kanya. That's right. Then sabi ng Bible sa mga Proverbs, my son, give me thine heart. Tapos si Juano, ihatag mo kanako ang iyong kasing-kasingan. Wow! Kabalo na, pagsulpit ng Binisaya. Kabalo na! Diba? Hindi na ako pwede balik dyan, mahal man ko. Para yung sa Ilocano, nag-meeting yung mga pastor, o sa Bulacan, Bulacan, pure Tagalog. Sabi nung host, wala ngayon sa aming pagtitipon, hindi tayo gagamit ng wikang banyaga. Gagamitin natin ang ating sariling wika. At sa ating pagkapasimula ay tayo paunahan sa pananalangin ni Pastor Picosman ng Ilocos Norte. Ilang Diyos, yakap-yakap ang aming mga puso, nagsusumamo po sa inyong pagpalain niyo po ang pagtitipong ito. Ang bira, no? Lalim na! Pagpalain niyo po ang pastor na siyang host ng pagtitipong ito at yun din po ang bawat itapangaral, ilayin namin sa aming mga puso at isipan. At pagkalooban niyo po kami ng kalimutan ko sa Tagalog. Ang ibig sabihin kami ng strength, ng kalakasan. Sa Ilocano ko, nagkalakasan ni Pigsa. Pagkalooban niyo kami ng ayun na, kalimutan ko sa Tagalog. Pagkalooban niyo kami ng Pigsa. Ano yung sasabihin ko kami, alay kami inakakasan na sa pag
mag-check, tuwan-tuwa kayo pagka di... Pagkakalian mo ang musulit. Ay, ano ako, bigyan ikaw mo. Parang mga gutom na dagain. Pero ano kapatid, ang gawain ay lumago. And because of that, they were able to start the work in Antioch. And Paul became a member of Antioch. And the church in Antioch sent them out. At ang gawain nakapunta ng Europe, nakapunta ng Amerika, nakapunta ng iba't ibang bansa, nakapunta ng Pilipinas, at nakarating ng Taiwan. Amen? Amen? But Taiwan is not the end. We need to continue. Amen? Kailangan tayo po ay maging faithful sa Panginoon. At makita natin yung attitude po nila. Pag binasa nyo sa Book of Acts chapter 11, makita nyo, they are noble and they read the Bible, they search the Scripture para tayong lumago spiritual. Lalo po ang gawain ito mga kapatid. This is not my work. This is not Brother Mac and family work. This is God's work. Ito yung gawain ng Panginoon na kung tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa, na kung tayo ay ating papanalangin ng mga Pilipino dito sa Taiwan ay maabot na Ebanghelyo ay titiling na rin abutin at even the Chinese people. Alam niyo, dalawang lingwahe gusto ko matutunan. Aside from Filipino o Tagalog. So magkaroon ng Chinese at saka Spanish. Pag marunong ko mag-Mandarin, kaya, ganun lang ninyo. Kakusapin mo si Pastor Talga na igawa niya tayo ng soul winning kit na Chinese. At papabasa natin sa mga Chinese na wilit isa natin. Ganun ginawa ko sa Pilipinas. Nagawa ko ng soul winning kit na Tagalog. Pag may bisita ng Amerikano, pinapagano ko sa kanila. Pag sila mag-witness, sabi, please read this. Ako, may kumanta ko sa Panginoon. Hindi natin maintindihan, pero maintindihan yung buwan nila. Kailangan gawin natin ang dapat natin gawin para maabot ang mga tao ng salita ng Panginoon. Ngayon kung katapos ang March, we'll be going to people from Naga City to Legazpi City to evangelize them, to take the gospel out. At yan po ang gawain ng Panginoon mga kapatid. And we start to work in Thailand. And then I'm going to have a mission trip to Cambodia and Burma. While we can, let's serve Him. At ako niniwala na ito ang sikreto ng salita ng Diyos, papaanulala ko ang gawain ng Panginoon. I will sing that please. Eba na ito, eba na ito. Ako niniwala na Diyos ay nangusap sa ating puso. Hindi ko po kayo paubutin sa mga wala yung lugar sa unahan. Kaya kung kayo mga nangako sa Panginoon, Pastor Lorena, isama niyo po ako sa inyong prayer. Nais ko po ang inyong buhay ay maging gagamit sa gawan ng Panginoon. Na sa anumang paraan na nais niya ko gamitin, I'm willing to be used of God. Sabi ng Bible, present your body, I will sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Nais niyo i-alay ang buhay niyo sa Panginoon. I'm going to pray for you. Panginoon Pastor, pray for me. I want to be used of God. Ako'y gamitin ng Panginoon. Would you raise your hand? I will pray for you. God bless you, God bless you, God bless you. Amen. And God bless you, and God bless you. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa bawat anak niyo na rito. Nakita niyo po, Panginoon, ang mga nagtaas ng kamay. They are willing to be used of Thee. Maaaring Panginoon, hindi nila alam kung saan bahagi ng gawain sila magagamit, but you can use them. The most important is their willingness to be used of Thee. Gamitin niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa 3rd anniversary ng outreach dito sa Chongqing. Pagpalain po si Brother Mac, bigyan po siya ng extra strength and extra power as he lead the people. Ganyan po si Brother Jay Spike. Pagpalain niyo po ang plano mo sa nagawa sa kainan. Palain po ang mga anak niyo, kayo higit nakakalam ng kalang puso. If they're paying their tithes or no. Kaya kayo po siya mangusap sa kanila. If not, they need to start now. They need to pay their tithes. Ibalik yung para sa inyo. Sa kanila